May kasabihang ang maling gawa ng matatanda ay nagiging tama sa mata ng bata. Tayong lahat ay kinakailangang maging mabubuting halimbawa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasa ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay mga upuang pandangal sa mga handaan at mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang Ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay integrity. Bago po tayo magpalalim sa ating refleksyon ngayong araw na ito, muli ko kayong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganon din po pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayong maging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, mayroong kasabihan tayo na lahat daw ng maling gawa ng matatanda ay nagiging tama sa paningin ng bata. Kaya kinakailangan nating maging mabubuting halimbawa sa kanila. Sa ating ebanghelyo kasi, ang paanyaya ni Jesus sa kanyang mga alagad, pakinggan ninyo ang mga pariseyo, pero huwag niyong tutularan ang kanilang ginagawa. Imagine, itong mga Pharisees, they are supposed to be experts of the law of Moses. Sa kanila ibinigay yung responsibilidad na magpaliwanag, maging dalubhasa sa pagtuturo ng batas ni Moises, ng kautusan. Pero wala sa kanilang gawa ang kanilang sinasabi. Sabi nga, puro lang ngawa, ngawa ng ngawa, wala naman sa gawa. Hindi sila mapagkakatiwalaan. Hindi rin maasahan. Dahil yung kanilang ginagawa ay taliwas sa kanilang itinuturo. At yung kanilang itinuturo ay hindi makikita sa kanilang ginagawa. Walang integridad. Kapag sinabi nating integrity, kung anong sinasabi mo, ginagawa mo. At yung ginagawa mo ay ayon sa sinasabi mo. Kaya nga ating Panginoon, bilang isang guro, ay mayroong integrity. Siya yung talagang gumagawa ng kanyang sinasabi at ang sinasabi niya, gawa niya. Ganun ka-consistent. Tulad ng Diyos, nang sabihin ng Diyos, let there be light, and there was light. That is integrity. Kaya si Jesus, lahat ng kanyang itinuturo at ipinapangaral ay naisabuhay niya na. Isinasabuhay niya at isasabuhay pa rin. Kaya nga ito yung mahalagang hamon sa ating lahat. I know that most of the time, we find ourselves na walang integridad. Kahit ako minsan,
pare ay nandun pa rin yung struggle, no? Na isabuhay yung aking itinuturo. It is our lifetime struggle. Mga kapatid, ito yung sinasabi rito, marami nagkikriticize na ibang sekta. Bakit daw ang mga paring Katoliko ay nagpapatawag ng Father? Malino na sinasabi sa ating gospel, itong sinasabing huwag kayong magpapatawag ng Ama dahil iisa lang inyong Ama, huwag kayong papatawag ng Guro. Well, kung hindi kayo at home na tawagin kaming Father, it's not actually an issue. Pero the title itself, for us, bagamat alam ko sa sarili kong hindi ako karapat-dapat doon, is actually about spiritual fatherhood. Di ba yung tatay natin, biological father, ay tinatawag nating tatay, papa, no? Ama, daddy. Ano ba yung tawag mo sa tatay mo? Tinatawag natin silang ama, tatay. Napakawalang galang naman natin kung hindi natin tatawaging tatay, ama, papa, daddy, dad, yung ating ama. So we call them ama, we call them father. And there is nothing wrong with that. Kami bilang mga pare as spiritual fathers, ay pwede rin tawaging tatay bilang tatay ng spiritual community. But again, if you don't feel like calling us father, it's all right. It's not an issue. Pero tingnan natin sa Bible, Abraham was called father of many nations. Kaya nga ang tawag nila, Father Abraham. And there is nothing wrong with that. Si St. Paul, tinawag at kinonsider niya ang sarili niya na as spiritual fathers to all the believers. So it's about spiritual fatherhood. And there is nothing wrong with that. Ang mahalaga, as spiritual fathers, we are integral. Nandoon yung ating integrity, yung ating itinuturo ay ginagawa. Kapag hindi natin ginagawa yung ating itinuturo, then hindi tayo maasahan. Wala tayong integridad. Then yung ating fatherhood is being put into question. Kaya nga ito isang paanyaya, hindi lang po sa aming mga pare, ito paanyaya rin sa lahat. Kayo bilang mga ama ng tahanan o even nanay ng tahanan are called na maging maasahan. Makita sa inyo ang inyong ipinapangaral. Kung ang isang tatay naninigarilyo at sabihin sa anak, anak, huwag kang manigarilyo, huwag mong gaya ng tatay mo. Do you think susundin ka at paniniwalaan ng inyong anak? Hindi nakikita sa iyo ang itinuturo mo. Anak, huwag kang mag-inom. Masama ang pag-iinom, pero ikaw nagiinom. Then, wala tayong integridad. Sasabihin ng nanay, huwag kang magmura, huwag kang makipagchismisan. Pero ikaw mismo gumagawa nun, then wala tayong integridad. We are all called to be a living witness, to be a good example. Tulad dito sa ating gospel, mga kapatid, yung atin dapat itinuturo at ipinapahayag ay pagsumikapan nating isabuhay. And that is what we need. Yung ating buhay ay isang mabuting pagsaksi at pangaral sa ating kapwa. Be a good example. Pagsumikapan natin, pagtiyagaan natin na maging mabubuting halimbawa. At yung halimbawa na yon, ang pinakamahalaga at pinakamalakas na katuruan sa ating kapwa, sa inyong mga anak at sa lahat ng mga taong tumitingin, kumikilala sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo po kami na maging mabubuting halimbawa. Naway aming maisabuhay ang aming itinuturo at ipinangangaral. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.